stages was all she wrote. He's better than Manny Pacquiao. Manny Pacquiao flew like that. Just as good. Ang tinuguriang The Monster na nagmula sa Japan na si Naoya Inoue ay ang current undefeated super bantamweight champion. Sa edad na 30 years old ay nakuha niya ang kanyang 4th Division World Champion title. Sa kabilang dako naman, edad na 30 years old din nakuha ni Manny ang 4th Division title niya nang matalo niya si Juan Manuel Marquez. Ang tanong sa isipan ng marami ay kung kaya-kayang higitan ni Monster Inoue ang record na 8th Division World title na hawak ng tunay na halimaw sa loob ng ring. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga idol. Tignan natin ang kanilang fighting style, weight difference, at mga champions na maaaring maitapat kay Inoue kung sakaling aakyat siya ng timbang. Ano sa palagay nyo mga idol? Pa-comment down sa baba kung sa tingin nyo kaya niyang tapatan ng record ni Manny. Lalo na't ayon nga daw kay Manny, handa daw niyang i-train si Inoue kung sakaling aakyat ito ng timbang. If he's thinking to moving up in weight division, I hope that I can teach him and supervise his workout and training, and we can do that. Pag-usapan natin lahat yan mga idol. Simulan na natin ang bakbakan. Welcome to Sayum Sports. Sa unang bahagi ay pag-usapan natin ang kanilang weight difference. Halos parehas lang ng timbang na nagsimula sa pro boxing ang dalawang boksingerong ito mga idol. Mas mababa lang ng isang weight division si Inoue. Si Manny ay nagsimula sa kanyang professional career sa flyweight division, 112 pounds. Habang si Inoue naman ay sa junior flyweight, 108 pounds. Bagaman di nagkakalayo ang timbang, may malaking pagkakaiba ang dalawa pagdating sa pag-akyat ng division mga idol. Parehas man nila nakuha ang ika-4 na division sa edad na 30 years old, ang malaking kaibahan nila ay lumaktaw si Manny ng 2 timbang. Galing sa flyweight ay dumiretso na agad si Manny ng super bantamweight. Kaya naman nakuha ni Manny ang kanyang 4th title sa timbang na 130 pounds kontra kay Marquez para sa WBC Super Featherweight title. Sa kabilang banda naman, si Inoue isang timbang lamang ang nilaktawan. Galing junior flyweight, umakyat siya ng super flyweight, bantamweight at super bantamweight. At inararo niya lahat ng mga champion dito. Kaya sa mas mababang timbang pa lamang, naka-4 na division title na agad ang Japanese Warrior. Kung magtutuloy-tuloy ang mga panalo ni Inoue sa pag-akyat niya ng timbang, super lightweight pa lamang ay maaari na niyang makuha ang 8th Division World title. Di kagaya ng ating pambansang kamao na ika-6 na title pa lamang niya ang super lightweight division. Ang tanong nga lang mga idolo, kaya-kaya ng estilo ni Inoue umakyat pa ng timbang? Alam naman natin na si Manny pa lamang ang nakakagawa ng 8th Division World title dahil sa kanyang estilo. Yan ang susunod nating pag-uusapan. Fighting style. Parehas magaling sa feinting o pagpeke ng mga atake. Parehas na mabilis ang mga kamao. Mabilis ang footwork. At parehas din silang may malakas na suntok. Pero may malaking pagkakaiba ang dalawa pagdating sa estilo. Si Manny ay nakasandal sa kanyang aggressive footwork, stamina, mga anggulo, at lalo na sa volume ng punches o sa dami ng suntok na pinapakawalan. Ito ang pangunahing baon ni Manny sa tuwing tutungtong siya ng lona. Simula sa mababang timbang pa lamang hanggang sa makatapat niya ang dambuhalang mandarayang kapre na si Margarito. Kumbaga sa trumpo mga idol ay parang kangkarot ito, galaw ng galaw,
side to side, in and out. Habang pinapaulanan ng mga combinations ang pagmumuka ng kalaban. Nabanggit nga din ni Brandon Rios na parang octopus daw si Manny sa loob ng ring. Sabi nga din ni David Diaz ay parang sinasapak din daw siya ni Freddie Roach sa loob ng ring. Yan ang isang factor mga idol kung bakit siya lang ang nag-iisang 8 Division World Champion sa kaysaysayan ng boxing. Sa kabilang banda naman, si Inoue ay nakasandal, madalas sa kakayahan niya sa mga counter punch. Mabilis ang reflex ng undefeated champion na ito. Ang footwork niya ay madalas ginagamit sa in and out movement, labas-pasok. Madalas siyang pumeke sabay bibitaw ng counter punch. Pinaka nakilala si Inoue sa kanyang mapaminsalang mga body shot na nakapagpatiklop sa mga bigatin niyang mga kalaban. Kabilang dyan ang ating kababayan na si Nonito Donaire. Pero kung sa anggulo ang pag-uusapan, si Pacquiao ang pinakamaster nito. Isa ito sa sandata ni Manny sa paglaban niya sa mga mas mabibigat sa kanya. Dahil alam naman natin na mas mabigat ang kalaban, mas malakas ang kargadang suntok. Kaya dinaan ni Manny sa volume of punches at bilis nga ng mga paa ang mas mabibigat na mga champion. Ito ang isang tanong sa isipan ng mga boxing fans. Kakayanin kaya ng estilo ni Inoue ang tumapat sa mga mas mabibigat sa kanya? Pero para sa akin mga idol, kung mapapanatili niya ang kanyang bilis hanggang sa super lightweight, may posibilidad na kayanin niya dahil hindi na nga niya kailangan lumaban ng kasing bigat ni Margarito para makuha ang 8 division mga idol. Kayo, ano sa tingin nyo? Kaya ng estilo ni Inoue ang mas mabibigat na kalaban pag umakyat siya ng timbang? Kung magkataon man na umakyat siya ng timbang, hindi pa rin biro ang mga pangalang aakitin niya. Yan ang susunod nating pag-uusapan. Ang mga kalaban nila sa pag-akyat ng weight division. Sa panghuling bahagi, pag-usapan natin ang mga opponents. Madaming pwedeng sungkitin na title ang isang boksingero pag naakit ng timbang mga idol. Nandyan ang IBO, IBF, WBC at WBO championship titles kada divisions. Super welterweight, yan ang pinakamabigat na timbang na inabot ng ating pambansang kamao. Nang makuha niya ang kanyang ikawalong titulo kontra sa mandarayang si Margarito. Mula sa magaang timbang na flyweight ay sinimot ni Manny ang mga belts paakyat kay Margarito sa timbang na 70 kilos. Nandyan sila Duaba sa super bantamweight, Barrera sa featherweight, Marquez sa super featherweight, David Diaz sa lightweight, Hatton sa super lightweight, Cotto sa welterweight, at ang mandarayang si Margarito sa super welterweight. Hindi biro ang mga pangalan na ito mga idol. Marami sa mga pinaritiro ni Pacman ang legends at Hall of Famers na ngayon. Yan ang bangis ni Manny Pacquiao. Sa kalagayan naman ngayon ni Inoue ay hindi niya na kailangan umabot sa timbang na super welterweight sa kadahilanan ngang isang division pa lamang ang nilaktawan niya. Para makuha ni Inoue ang 8 division title ngayon, ang kailangan lamang niyang abutin ay super lightweight division. Marami din mga bigating pangalan ang maaaring humawak ng titulo kung aakyat si Inoue. Nandyan si Tank Davis ng lightweight na WBA champion, Lomachenko ang former lightweight champ ng lahat ng organization, at Devin Haney na tumalo kay Lomachenko ng 2 beses. Kung kakayanin ni Inoue abutin ang super lightweight at magsunod-sunod na manalo sa karatig na weight division, ay matatapatan niya ang record ng ating pambansang kamao. Pero para sa akin, may posibilidad na kayanin niya ito. Iba din kasi ang bangis ng Japanese monster, lalo na't kung ititrain siya ni Manny sa side-to-side movements at iba pang mga teknik sa pagtaas ng timbang. Mas magiging halimaw pa ito para sa akin. Pero abangan natin ang maaaring mangyari. Ito'y opinyon ko lamang. Para sa inyo, kaya ni Inoue umabot sa super lightweight division para sa 8th division world title? Comment down mga idol. Tignan natin kung nag-iba ang pananaw nyo.
mula sa kanina nyong mga kinoment. Hanggang dito muna ang video natin mga idol. Medyo napahaba ang kwentuhan natin. Salamat sa pananatili. Like, comment, and subscribe para updated ka sa mga susunod na uploads. Muli, ito ang inyong lingkod, Sayum Sports. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Peace out. Right to the side of Desmond Venus. Desmond Venus was already still reeling from the first body shot and the other.